Isang pagkakamali Pinagpalit lang. ako sa isang 25 years old na gumigiling sa club all the way. Di ko kaya yun. Kasi lumuluhod nga ni. Kasi Di ba? lumuluhod yun. Gumigiling. Ganon. Ikaw hindi. Hindi. Pero Ano ka gumigiling ako kahoy? sa cam. Kahoy ka? Hindi ka gumagalaw? Hindi gigiling. Siyempre, sa camera nga. Gumigiling din naman ako. Gumaganon Camera. din naman ako. Gumaganon din. Ay! Ay! Ano ba yan? So, ano? Ito seryosong tanong. Yung partner mo ba, tinatry niya bang ayusin o i-fix yung relationship niyo? Ang dami niya na kasing mali sa akin since nagba-Bahrain siya, nagka-Qatar siya, nag-Japan siya. Nung lahat ng mga naging girlfriend niya sa abroad, hindi ko nahuhuli. So parang lagi kong pinapatawad. Nakabuntis siya doon, okay lang ako inuwian niya. Ito kasing lately, nahuli ko na talaga aktwal sa isang kwarto, sa isang apartment, pinuntahan ko. Ang mali ko, wala akong dalang barangay, wala akong dalang ganito, ganyan. So ang pinuntahan ko lang, nag-video lang ako. Nag-video lang ako, yun lang yung parang naging ano ko. Tapos parang Bi- naging ano na siya, wala na siyang kawala. So lagi siyang naghihingi ng sorry sa akin, tapos biglang Video ka? eto na. May video. Pwede patingin? Patingin. Ano yan? Gagamitin ko yun pang filing ko. Ipafile ko na yung ano ko, annulment ko, Hindi. bala siya dyan. Tama yung ginawa mo. So, isa yun sa ground para mawala yung visa, yung kasal niyo. Kasi ano yun, i-hearing nyo pa yun kung mananalo ka sa tawag dito, sa annulment nyo o hindi. Agoy. So, meron kang ano, kumbaga meron kang laban dun kung mag-file ka ng annulment. Mm-mm. Oo. So, ikaw, wala ka ng pagmamahal sa partner mo. Wala na, may anak na sila eh. Mm. So, ikaw, willing ka ba buksan yung sarili mo para sa ibang lalaki? Buksan mo, papasukin ako, ganon. Pwede Pero naman. po ito. Oh. Wala po itong luhuran, wala po itong upuan, puro lang po itong tayuan. Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Walang ka-effort-effort. Ay, Kita. Tamad talaga. Diba? Mm-mm. ay, ganun. Sige, sige. I will take your advice. Lahat ng yon gagawin ko. Hindi man, no? Kumbaga, ano yun, kumbaga, guys, ito sinasabi ko sa inyo. Kung masakit po sa tenga yung narinig nyo, masakit man pakinggan, pero yun po ang katotohanan. Totoo yan. Kahit ikaw mo may self-analyzation, maintindihan mo yung sinasabi ko eh. Di ba? Kaya kung alam nyo kung saan kayo nagkulang, saan kayo nagkamali, next generation, banata na agad yan. Next. Okay, next. Oh. Tapos magsabi ka ng pagluhod, may. Ah. Oo. Oh. Ilan taon ka na, ma'am? 40? 47. Turning 47. 46 pa lang ako. 47 na ako sa August. Ina-advance Parang, ko na. Hindi masakit. parang 38 years old ka lang, ma'am. Thank you. Bigyan kitang gift. Ay, hindi. Joke Ma'am, po. hindi ka pa naman retire. Anong klaseng retirement yan? Oo. Yung 47 ka na, may dugo pa? Oo naman, siyempre. Gusto mo, sampal ko pa sa napkin ko eh. Ay, masakit pala kapag sabihan ng ganun, no? Talaga? Hindi kasi merong early retirement kasi. Di ba? Oo, pero sa lahi namin, hindi. Immortal kami. Immortal ka. Mukha naman eh. Kaya nga, mga immortal, di gumagalaw yan. Pinapagalaw ko lang. Pinapagalaw ko sila. Ang mga immortal, di Ay, sila? gumagalaw Bakit yan. sila? Madami, ma'am. Ay, hindi. Kumbaga parang sa mga immortal na tao, No.
Sila yung gumagalaw. Kami Ma'am, yung... actuation mo, ma'am, parang hindi 46. Oo, parang ka lang nasa 30s. Parang kang nag Thank you. parang kang nag-uumpisang magka-crush, magkagusto, alam mo 'yun? Parang kang nag-uumpisang ma-inlove ulit, gano'n. Asin pa daw. Mm. Masabaw pa po. Oo, masabaw, may asim, may alat pa po ito. Mm. Hindi, sa totoo naman kasi guys, sa ating mga lalaki, nakakadismaya kasi yung madumi ka sa katawan. Napakaimportante sa babae 'yun. Kapag nagkita kayo, napakaimportante sa isang babae na malinis ka sa katawan, mabango. Tama. Kasi Tama. sino Kahit sa man bahay magiging lang. ano yung pag-aamoy mo, ba, baho. Diba? Diba? O, Mm. diba? Ano yan? Vice versa. Dapat siya din. Dapat mabango. Pero naniniwala ka, ma'am, na hindi lahat ng maputi, sexy, mabango? Yung ibang baho. Amayin mo ako. Ha? Amayin mo ako. Huwag na, ma'am. Baka hindi lang amoy ang magawa ko sa'yo. Amoy Baka lang. Pwede naman amoy. Huwag mo ganyan, ma'am. Baka makalimutan ko, 46 ka na. Ilang taong ka na? 33. Virgin. Virgin. Lagi kita pinapanood. Marami ka nang alam. Dapat ka nang itumba. Eh, di magtatago. Gusto mo maleta? Huwag dun. Krimen na yun. Ano height ni ma'am? 5'2". 5'2". Standard. Standard. Philippine height. Wala pang maintenance? Wala pa po. Pero asthmatic ako. Delikado ka pala. Kaya ako lumuluhod. Kasi iba Buti, yung ma'am. inaano ko. Salamat ka, Inhale. Salamat ka po, hindi ko nagpang-abot yung kapanahunan natin tsaka kapanahunan mo. Kasi kung napang-abot tayo, baka wala ka na. Inatake ka. Bakit? Anong gagawin mo? Demo nga. May asma ka? Sabi mo, Ay, hindi naman gano'n. Grabe naman siya. Hindi naman ako severe. Alam mo yung magaganon, imbis gaganon ako, gaganon na lang ako. Diba? Hindi ako gaganon. Hindi ako joke lang. Parang pang ano na yun ha, pang 70s na inaatake na ng ano yun ha. Kaya pala dito, Kamusta experience mo dito? ito, natatawa na lang na parang hindi ko kilala sarili ko, ba't nagre-reveal ako? Ganun talaga. Hindi mo naman malaya, nabubuka na. Hindi, I mean parang ano, hindi, ibig ko Baka sabihin, nakakalimutan mo, si 2.0 ang kaharap mo. ano ka ba? MIU ka ba? Dati, Ano ka na ngayon? NPA? tao. Oo, Hindi, dati. Hindi, dati po. Hindi, umalis na po ako sa service. Bakit ilang years ka lang sa service? Lang. Almost magti 10 years in service po ako. Father ko kasi dati siyang PC. Tapos parang nasa 38 years siya sa service. Parang high school pa lang PC na siya. Oo. Ako po, piso. Maiksi ang PC mo. Kaya 10 years lang. Umalis po ako sa service kasi mas malaki po ang kinikita ko sa labas kaysa sa servisyo. Ang pinagkaiba kasi, I love my work. So, ginugol ko yung trabaho, sarili ko sa trabaho ko. Pero later on, na-realize ko na, kumbaga, hindi yun yung trabaho na gusto kong tahakin hanggang sa pagtanda ko. Kasi lumalaki yung anak ko, hindi ko nasubaybayan. Lumalaki yung anak ko, hindi ko nababantayan. So, i-compare ko yung kita ko sa labas kaysa kita ko sa trabaho. Mas malaki po yung ina-earn ko outside sa work ko kaysa dun sa trabaho ko. So, I give up my work
Then, nag-focus ako sa labas. And, syempre, nakakasama ko yung pamilya ko. Family-oriented ka kasi. Kami naman kasi, ate ko, kumbaga parang lagi kaming sumasama saan ma-assign tatay ko. Mapunta siya ng Hulo, ng Tawi-Tawi. Eh di yung Doon ako ate ko, galing. pabalik-balik. Tawi-Tawi ka? Sulu. Sa Sulu. Delikado, no? Mhm. 2 taon ako sa Pero Sulu. Zamboanga talaga kami. Hometown ko talaga, Zamboanga. Thank you po. Hometown ko talaga, Zamboanga. Zamboanga City, it's a Latin, Latin cities, Asian cities. Okay. So, anong connect sa pinag-uusapan natin? Doon tumagal yung tatay ko na assign, pero nagpalipat siya nung nakahanap siya nagkaroon din siya ng kabit. Nagpa-assign siya dito sa Krame. Diba? O tapos, Kaya, dito na kami din ulit. Pinuntahan namin siya para sabay-sabay kami lahat. Pinuntahan namin siya. Nandito kami ngayon sa Manila. So, yun. asan ka ba ngayon? Caloocan, North. Caloocan. Hi, from Zamboanga po. Zamboanga City. From Tugbungan po ako. Guys, kung gustong pumunta sa meet and greet namin on May 22, 2026, located at Mandaluyong City, pwede po kayo magpunta. May entrance 1,000. May sabi dito, May 22, 2026. Ito na, upcoming May. Yes. Okay. Sige, punta ako. Ha? Magdala ka ng bangko. Diba? Walang bangko doon. Ay, Hindi, nga. may... Ay, ano, bakit? Ba't ako po? Ano yun? Joke lang. Hindi. Meron kaming meet and greet. Exclusive yun sa team ko. Because I have may team ako almost 400 plus. So, binigyan ko sila ng pagkakataon na magkita-kita kami. Ako as a founder. Magkita-kita kami. Ang slot nun is 200. Then, sa mga gustong pumunta, pwede pumunta. Magbigay lang sila ng entrance. Okay, willing ako. Willing ka? Oy, Dali, mag-entrance dali. ha. Pumunta, meet and greet ha. Lilinawin ko lang ha. Makikita ka ng Daddy Shark doon. Ano ba? Oo. Si Daddy Shark, yun yung pinaka-senior namin. 50 years old pero bata pa. Immortal din. Oo, immortal din. Pero single talaga yun, ma'am. Walang asawa, walang anak. So baka maghahanap nga ng single din yun. Matik nun, target lock ka doon. Si Daddy Shark yun dito ba? Andyan ba siya? Sige. Binata yun. Matagal ko ng kaibigan si Daddy Shark. Hanggang sa naging ka-team ko siya. Ang team kasi namin, para siyang small group of charity. Exclusive sa team ko. So, nag-create ako ng team para makatulong din sa mga mismong ka-member ko. So, dumami kami more on, actually dapat nasa 800 plus na yan. So, yung iba kasi, pumasok, hindi. Yung iba kasi, pumasok lang dahil may gusto. Nung hindi nakuha yung gusto, umalis. Ang master list talaga niyan, nasa 800 plus na. Pero yung mga totoo na naiwan sa team ko is nasa 400 plus. Yes. Oo. Hindi na So, pa yung pwedeng makasingit. sisingit ka sa Daddy Shark? So, gusto mo i-explain ko sa iyo kung ano yung ginagawa namin sa team namin. Sige pa. In short, ito yung kumbaga brief and concise guys, no, para maintindihan nyo. Si 2.0, nagkaroon ng problema before, since last 2021. May mother na-diagnose ng stage 5 kidney failure. Okay? So, nagkaroon ako ng problema. Dati pa guys, hindi pa ako nagbablog. Tumutulong na ako sa ibang tao. Nagpapahiram, tumutulong, nagbibigay. Pero nung ako nagkaroon ng problema, wala pong tumulong sa akin ni isang tao. Nangihiram ako ng pera, walang nagpapahiram. Walang tumulong. In short, napakalaki po ng gastos namin. Ang laki po ng gastos ko, kinaya ko po yun mag-isa.
Doon nabuo yung konsepto ng grupo ni 2.0. Paano? Sa amin, sa team ko, meron akong ginawang batas na exclusive lang sa team namin. Ano yun? Kapag member kita at in case of emergency, tumutulong po yung team 2.0 sa family mo, which is immediate family. Sila yung lolo, lola, papa, mama, ikaw, asawa mo, anak mo, at kapatid mo. Sa mga nabanggit ko, in case of emergency, lalo na pag financial assistance, tumutulong po kami. Paano? Ang hinihingi po namin bago ka po tulungan, ID mo, ID ng tutulungan natin, live birth mo, live birth niya, at hospital bills. Pag na-submit mo sa amin yan, yung admin ko magbababa ng memo yan sa GC namin na si ganito nangihingi ng tulong. Ito po yung details niya, lahat nandyan. At pagdating po sa pagtulong, halimbawa ikaw nangihingi ng tulong. Kung ikaw nangihingi ng tulong, GCash account mo yung kukunin o di kaya bank account mo yung kukunin. In short, sa 400 katao na members ko, kung sino ang mag-send ng tulong sa'yo didiretso yun. Walang dadaanan na admin, member, o founder. Ang galing In ng short, advocacy mo. ikaw lang ang makakaalam kung magkano ang marireceive mo na pera. Malaki man yan o hindi, ikaw lang ang makakaalam. Pagdating sa pagtulong, ang tulong is voluntarily. Hindi po siya mandatory. Kung wala kang maibibigay, wala pong sa pilitan yon. Kung magkano gusto mong ibigay, yun lang po ang ibigay mo. Yung bukas po sa loob mo. Kasi Buwana, alam na mga ka-team ko yan. Ang team ko po, nag-i-exist na po yan for 2 years. And I am the one na founder po nila. Sa team ko, organized po yan. Okay? Galing sa akin, founder, meron akong 3 supervisor. Si Ma'am Happy, si Sir Scorpion, si kumare ko yung isa, Maldita. Meron po akong 3 taga-orient ng tao. Lahat ng pumapasok sa team ko, well-oriented po lahat yan. Which is yung 3 admin ko na yon, si Ma'am Sweet Monica, si Ma'am Ika, tsaka si Angelina. Which is siya yung editor. Ang nagpa-process naman po ng financial assistance namin, si Sir Moonlight. Lahat ng query sa financial assistance kapag may nangihingi ng tulong, doon lang po kay Sir Moonlight. Siya nagpa-process noon. Pag chat mo sa kanya, sir, nangingailangan ako ng tulong. Ito po yung pinsan, ito po yung kapatid ko na sa ospital nangingailangan ng tulong. ID lang. Hospital bills lang. Kinagabihan, may tulong ka na. 'Di ba? Galing Then, ng advocacy nyo. Mas maganda yung ganon. Walang mangungurakot, walang parang government na tactics, ganon. hindi ganoon kasi hindi dumadaan sa akin yung pera. Hindi dumadaan sa admin. Diretso mismo sa tao na tutulungan. Hindi maintindihan ng iba yan. Sa mga taong malilikot ang pag-iisip, sabihin nila, hindi scam yan. Guys, ang makapagpatunay niyan, yung mismong ka-team ko lang. Kasi hindi nyo yun mararanasan. I want to create a legacy on TikTok na hindi makakalimutan ng ibang tao. Ganda talaga ng Kahit team wala na nyo. po sila sa team ko, maaalala nila si 2.0. True, oo. Tsaka walang founder na gumagawa ng ganun, guys. No? Wonder. Kasi ganito kasi yan eh. Halimbawa, ako, bilang isang vlogger, magano ako dito. International PK ako. Magbibigay kayo sa akin. Sabihin ko, guys, ang ginagawa kong ito para po ito sa charity. Charity, puno. Bakit? Kapag nagbigay ba kayo sa akin, 100%, alam nyo ba kung saan ang patutunguhan ng pera na ibinigay nyo? Hindi. Di ba? Walang breakdown, diba? Hindi nila Sa akin pinapakita. guys, sa team ko, ako bilang isang founder, magkaroon ng casualty yung ka-team ko. Hindi ko hinihiling yan kasi problema yan. 3, 4, 5 man yan sila. Lahat yan sila guys, binibigyan ko. Alam nila yan. So sabi ko nga, may mga admin ako, magto 2 years na yan sila sa akin. Pero nasa akin pa rin sila. Loyal sa'yo. Halimbawa, Parang nakitaan ka na nila talaga na wala ka talagang money involved. Talagang tulong talaga pure sa'yo.
Tsaka ma'am, pagdating sa pera, ako ma'am bilang isang founder, Isa hindi lang, di naman ba, po anak ako, mo? isa lang, dagdagan mo. Dalawa na anak mo eh. O So, kung gusto mo hindi, ano. magkakaso, pwede man. Magkakaso tayo. Kasal ka eh. Hindi. Pagdating sa pera ma'am, ako ma'am bilang isang founder, dumaan po ako sa iba't ibang klaseng problema. Pero never po ako nangingi sa team ko. Ang kagandahan dito, meron akong member na 200 plus, hindi ko po sila inobliga na pumunta dito sa live ko. At hindi ko rin sila inobliga mag-share ng live ko o magbigay sa akin ng gifts. Wala pong sa pilitan. Kung gusto nilang manood, manood sila. Hi, Kung Bobby. busy Oh. sila at may ginagawa po sila sa buhay nila, wala ako doon. Hindi ko po sila pinipilit. Kasi isipin mo yun kung ako founder, obligay ko sila lahat. Sino yung papaldo? Ako. Ikaw. Di ba? Oo. Paano kung ang member mo na yun, ultimo lang yung trabaho? Nagsasahod ng 700, 800 a day. Magsisend sa'yo ng Galaxy. Magkano yung Galaxy kapag kinash out mo sa Gcash? 1,000. Abonado pa yung tao. Hindi tayo nakakatulong. Sa halip, abuso. Tama ba? Hi, from Tugbungan po ako. So, sa team ko guys, hindi ko tinuturuan maging tamad yung ka-team ko. Sa anong sa anong klaseng paraan? Ganito. Ang kinikater namin sa pagtulong is major problems o emergency cases lang. Pag alam namin na minor cases yan, na kaya nilang gawa ng paraan, hindi po namin tinutulungan yan. Bakit? Kasi ayaw namin sila maging tamad. Ayaw namin sila na Hindi masanay sa umasa, paghingi oo. ng paghingi. Na kunting problema lang hihingi agad. Oh, No. true. Hindi po namin tinotolerate yan. At sa paghingi ng tulong guys, meron kaming due process na sinusunod dyan. Pagbigay mo ng papel, ID mo, ID na tutulungan natin, live birth mo, live birth niya, tsaka hospital bills, binabalidate muna namin yan kung totoo yan o hindi. Kasi pwedeng pikiin po yan. Pag Tama. nabalidate admin ko na totoo na nanghihingi ng tulong yan, agad-agad po yan, maglalapag ng tulong yung katim ko. Yun lang, basic. Diba? Bakit maraming umalis sa team ko? Dahil papasok sila sa team, ang purpose May nila, ina-after sila. gusto nila lumawak yung range kung ano man ang meron sila. Diba? Una sa lahat, marami akong followers. Pangalawa, marami akong members. Ang habol ng iba dyan, PK lang o PK, International PK. Okay. Ang habol ng iba dyan, babae o lalaki. Tatlong bagay lang po yung dahilan bakit nasisira yung grupo. Kung hindi babae, lalaki. Kung hindi lalaki, pera. Yun lang yun. At bago ka pumasok sa team ko, lahat ng sinabi ko, sinasabi ng mga admin ko yan doon. Saka guys, number 1 rules sa team ko kapag pumasok ka, bawal mangutang, bawal magpautang. Tama, Yun. yan yung maganda. Yan yung magandang rule kasi para hindi abusuhin, yung parang walang abuso sa pera. Kasi talaga nakakademonyo ang pera. Kasi bakit ko ipinagbabawal yung mangutang at saka magpautang? Alam nila na tumutulong yung team ko eh. Ang ginagawa ng iba, pinipim nila yung laging nagbibigay. Tapos mangutang sila ng pera tapos hindi nila babayaran. Kaya lagi ko sinasabi sa ka-team ko, wag na wag kayong magpautang ng pera. At wag kayong mangutang. Pag may problema kayo, magsabi kayo sa admin natin. Basta, emergency cases. Pag hindi, labas kami dyan. Yun lang. Basic. Kung hindi kayo naniniwala sa sinasabi ko, kung alam yung house show yung sinasabi ko, nandyan yung mga admin ko. Nandyan yung mga ka-team ko. Down the line, alam nila yan. Sa club daw, hirap kumita ng pera. True. Yes. Pero anin mo yung pera kung ikaw lang nakikinabang. Hindi ka marunong mag-diba? Hindi naman sa pagtulong kasi hindi yan sa laki ng bagay na binibigay natin. Di ba? Kung ano yung kawang gawa mo at gustong-gusto mong ibigay sa tao, tulong na yun. Di ba? Tsaka hindi lahat ng humingi ng tulong sa amin natutulungan namin. Bakit? Kasi kami, sabi ko nga, may validation na nangyayari. Binabalidate namin yan kung tama. Nagsisinungaling ba o hindi. Oo.
Baka Di may ba? invento lang, magkapera lang. Una sa lahat, kapag hindi totoo yan, kanino babalik yan? Sa aming mga admin, sa akin na founder. Lalo Yun ka yun. na kasi ikaw yung sikat, 'di ba? Ikaw yung mapagbintangan talaga. Ikaw mapagbuntungan lahat. Tsaka hindi ko po kayang isaalang-alang yung pangkalatan para sa isang tao lang. Kapag alam namin na mali yan, hindi totoo yan, sa amin pa lang, nasasala na yun. At napagsasabihan namin yung tao. Uy, may nagtatanong paano daw mag-join sa inyo ng grupo. Simple lang guys. Huwag kang magbulag-bulagan. Hindi kasi ganito kasi, Pinoy tayo. Meron kasi mga ibang tao na gusto lang sumali. Bakit? Gusto lang tulungan, ayaw tumulong. Tanggap lang ng Bigyan, tanggap. Ano yun? bigyan Receive. ko kayo ng ano bigyan ko kayo ng overview. Dapat give and take. Pagpalagay natin, ito hindi siya laki ng tulong yan guys eh. Hindi siya laki ng amount. Isipin mo, halimbawa, 400 times 50, 20,000. Di ba? Eh ako Laki po, na nun. 50 pesos, what is 50 pesos kung alam mo yung tutulungan mo na sa ospital, na disgrasya, na bundol, na pahamak or what? Alam mo na may pupuntahan yung 50 pesos mo. Eh ako founder ma'am, ang pinakamababa kong bigay doon, depende sa problema ng tao, 1,000. Eh hindi lang naman po ako nagbibigay ng ganong klaseng amount. Marami po akong mga member na may kaya dyan, nagbibigay ng 1,000, 2,000, na kagaya ko. Eh paano kung ilang kami magbigay ng 1,000, 2,000? Mas malaki may tutulong sa Malaki tao. nun. Mm-mm. Di ba? Malaki. Hindi mo ko kilala, hindi tayo magkadugo, dito lang tayo nagkakilala. Nung nangangailangan ka, may tumulong sa'yo. Walang kahirap-hirap. Hindi namin kailangan pilitin kayong maniwala. Bakit 2 years na kami, ganun yung strength namin. Nasa 400 pa lang kami. Ayaw naming dumami na puro tunaw yung mga kasama namin. Sabi ko nga, lahat ng pumasok sa amin is na-orient lahat yan at gusto nilang pumasok, hindi po kami namilit. Yun. Bakit? Sa team namin, gusto namin makabuild ng samahan na yung totoong samahan. Hindi yung pumasok ka dahil may kagustuhan lang. Diba? At guys, dito kasi sa team ko, hindi lang to siya team pagdating ng panahon. Magiging organisasyon siya. Bakit? Kasi may ano yan guys, kumbaga meron na siyang program kung paano ko siya magawang organisasyon. Darating yung panahon na sariling kagrupo ko kaya kong bigyan ng trabaho. Sa anong paraan? Siyempre, gamitan ng talino yan. Di ba? Hindi guys, gusto ko siya i-register guys. Sa ngayon kasi ang focus namin is to mold. I-mold namin ng i-mold yung ka-team namin na maging solid kami. Kasi pansin mo yung logo ko ma'am, lahat yan po yan may number. May badge number po yan. Organize po yan ma'am. Halimbawa kung ang number mo dyan is pang 701 ka, ibig sabihin pang 701 ka katao na pumasok sa team ko. May master list po yan. Down the line po yan sunod-sunod. Kapag na-encode na yan o na-register na yan guys, nandun yan, nakalista yan lahat kung pang ilan ka. Kasi soon to be, magkakaroon kami ng data system. Organize yan guys. And nakaplano yan. Unti-unti, binubuo namin. So kapag na-organize na yan at magiging organisasyon na yan guys, pwede kaming makapag-provide ng trabaho sa sarili naming kagrupo. And pwede kaming Yes. Halimbawa, bigyan kita ng overview. Sa Batangas, magkaroon kami ng personnel na 50 katao. Lahat, walang trabaho. Pwede kami mag-invite ng iba't ibang klaseng agency para mabigyan ng learnings yung mga team namin. For example, TESDA. Magpaaral kami doon. Wala namang bayad mag-enroll sa TESDA, guys. Libre po ang TESDA. Tama? Kapag nagpaaral ka doon, di ba? Pag graduate ng tao, merong ibibigay na machineries yung mismong TESDA. For example, nagpaaral tayo doon ng kasamaan natin, SMAW o pag-welding. Pagkatapos nila doon, bibigyan sila ng machineries.
And after that, siyempre gamitin nila yung skills nila, di ba? Oo. Then Either magta-try sila ng product. national muna sila, national. Tapos pag naka-experience nila, uy, napaka-big ano yun, big chances na maka-abroad yun. Yes. Diba? Halimbawa, nag-graduate sila doon. May mga gamit sila. Mag-create sila ng produkto para ibenta nila. Yung kita nila, isahod nila sa mismong tao nila. Kuha sila ng funding para pundo ng lugar nila. Then, mag-select sila ng trusted leader nila para bahala sila kung anong gawin nila doon sa lugar nila. Kung papagandahin ba nila yung lugar nila o ipamigay nila sa mismong nasasakupan nila. Member namin. Iwan. Di ba? So maraming pwedeng gawin. Siyempre, sino ba naman si 2.0? Hindi pa naman ako mayaman ngayon. Antayin nyo pag mayaman ako. Ha? Yes. Parang ganun siya. Pero para sa fraternal organization, pero ngayon kasi, hindi pa siya kumbaga, hindi pa siya legit. So paano ba siya maging legit? Umpisaan muna natin sa pinakamahirap. Huwag mo tayong mag-jump to conclusion kasi hindi po yan madali. Para lang sabihin ko sa inyo. Sa pag-manage ng 400 katao, hindi po madali. Guys. So, alam nyo na. Sa mga nakarinig na, basta, bahala kayo kung ano yung sisipin. Hindi ko naman po ako, sinishare ko lang po. Oo nga, sinishare lang naman niya yung mga naging experience niya, ng mga natulungan niya. Either kung maniwala ka man kayo o hindi, try to yourself. Kayo na rin ang try nyo kung gusto nyo, 'di ba? Try nyo lang. Sumali kayo. Ang Join pinaka-bottom kayo line, kung ayaw nyo, they quit. Ganun lang naman yun kadali. ang pinaka-bottom line dito, bakit sinasabi to? Ayokong maramdaman ng ibang tao yung naramdaman ko nung mga panahon na nangailangan ako. Walang tumulong sa'yo kahit pangkain mo, wala ka. Kahit pamasahe mo, wala ka. Yung maramdaman mo sa sarili mo na tumutulong naman ako, ganito ba dapat isukli mo sa akin? Parang minsan nasisisi mo yung Panginoon na tumutulong ka, pero nung ikaw nagka-problema, walang tumulong sa'yo. Wala kang pamasahe, wala kang pang biling sabon, wala kang pang merienda. Alam mo yun? Oo, ang hirap. Nakaka-relate ako sa ganyan. Kasi may times talaga na talagang walang-wala ka. Nahiya ka naman humingi dahil ang hihingian mo din, nangangailangan din. Di ba? Yun yung ayoko maranasan ng iba. Alam na mga ka-team ko yan, guys. Oo. 400 po sila. Magtanong kayo kung ano po yung ginagawa o ano po yung ginagawa namin sa loob ng team ni 2.0. Nagtataka kayo bakit lahat ng ka-team ko magpapakamatay kay 2.0. Hindi ko naman po sila ginawa ng kakwanan. Oo. Hindi guys, if you want to join my team, dapat willing kang tumulong at willing ka rin tulungan. Pangit kasi yung magre-receive ka lang at hindi ka tutulong. Diba? Oo, dapat give and take. Ganon. Tsaka guys, yung mga sinabi ko, yun din ang sasabihin ng mga admin ko kapag papasok. Kasi pag papasok ka sa amin, ma'am, dadaan ka ng orientation. Meron po kasi meron kaming dalawang GC, Messenger, tsaka Telegram. Sa Telegram po kasi hindi po kami kasya sa Telegram. Ang kasya po sa Messenger is 250 lang. Sobrang dami po namin. Kaya sa Telegram po kami. So una, kapag papasok ka sa team ko, papasok ka na lang sa Messenger. Kakausapin ka ng admin, and after that, pag may Telegram ka, saka kanila ililipat sa Telegram. Sige. Tsaka hindi ka po makakapasok doon kung hindi ka po ma-orient. So, yung orientation, yun na yung sa meet and greet. Hindi Ayun. Yung meet and greet, ma'am, kasi hahanap po yun. Oo, balbal na yun. Ang orientation po, nangyayari po yan kapag pinasok ka sa Messenger. Kakausapin ka ng admin na ganito po yung ginagawa namin. Kasi pangit po yung papasok ka sa team ko na wala ka pong alam. Okay. 'Di ba? Kung napapansin niyo, yung logo ko na yan, lahat po yan may ibig sabihin.
at ipapaliwanag ng team ko yan o admin ko yan sa inyo. So, yun lang. So, ganun pa man, masyado kaming nag-enjoy sa'yo, Ma'am Kali. Thank you so much sa pag-akyat, ha. Nilubat mo yung Thank you cellphone po. ko. Ako nga din naglabat na din ako. Di ba ginalaw ko nga yung phone ko kasi hindi ko itasaksak yan. Eh baka mamaya sabihin mo nag-left agad ako, bastos, diba? Hey, Sarina, gusto mo ako magsaksak? Nasaksak ko na. Nasaksak mo na? Oo. Oh, hindi ko naramdaman, oh. Ay, ano ba yan? Late ba? Manhid lang siguro. Namanhid ko din. Na pa ako nakaupo eh. Ah, kasi naman head. Okay. Nakailang saksak ba kasi? Ayoko mag-tell, guys. Ayoko mapaul ako ba? Ay, Sarina. Okay, ma'am. Thank you, ha. Salamat. Thank you din po. Thank you po sa lahat. Buenas noches. Sige, bye-bye, Kali. Bye-bye.